Dito na kami titira, Mama. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang binitawan ng sarili kong manugang. Si Katrina ay parang isang sampal sa aking mukha. Isang sampal na hindi ko nakita. Pero ramdam ko hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Nakatayo siya sa pintuan ng aking bahay. Ang bahay na pinaghirapan ko. Habang ang anak kong si Marco, ang kaisa-isa kong anak, ay walang imik na nakatayo sa likod niya. Para siyang anino lang. Ang pinakamasakit, hindi lang sila basta bumisita. Dala nila ang kanilang mga maleta. Mga maletang mamahalin na parang ipinapamukha sa akin na ang lahat ng pag-aari nila ay mas mahalaga pa kaysa sa akin. Narinig namin na bumili ka raw ng isang marangyang villa dito sa Tagaytay, sabi ni Katrina, at ang bawat salita ay may kasamang lamig. Isang lamig na mas malamig pa sa hangin ng gabi dito sa kabundukan. Kaya napag-isipan naming, dito na kami titira para makipag-ayos. Makipag-ayos. Ang salitang iyon. Isang salitang napakaganda pakinggan. Pero sa bibig niya, parang lason. Ang kahihiyan. Ang hiya na naramdaman ko sa sandaling iyon ay halos ikamatay ko sa harap ng sarili kong pintuan, sa sarili kong tahanan. Para akong isang kasambahay na pinagsasabihan ng kanyang amo. Parang sinasabi nilang wala na akong karapatan, na ang pag-aari ko ay pag-aari na rin nila. Na ako, si Amelia, na nag-isang nagtaguyod sa aking anak, ay isa na lamang hadlang na kailangan nilang lampasan. Sila, ang aking pamilya, ay dumating na parang mga mananakop. At ako ang lupang kanilang sasakupin. Sa loob ng napakaraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan, isang ilaw na unti-unting nawawalan ng ningning, pero pilit pa ring nagbibigay liwanag kahit walang nakakapansin. Nang mamatay ang asawa ko, ipinangako ko sa aking sarili na ibibigay ko ang lahat para kay Marco, at ginawa ko. Nagtrabaho ako bilang isang nurse sa loob ng 37 taon. Ang mga kamay na ito, na ngayon, ay kulubot na. Ito ang mga kamay na nag-alaga sa mga may sakit, nagpunas ng luha ng mga nag-aagaw buhay, at nag-ipon ng bawat sentimo para sa kinabukasan niya. Binayaran ko ang kanyang pag-aaral sa isang mamahaling unibersidad. Binayaran ko ang kanyang kasal, isang kasal na bongga, na ayon kay Katrina, ay kailangan para sa kanilang imahe. Binigyan ko pa sila ng paunang bayad para sa kanilang unang bahay sa isang subdibisyon na hindi ko man lang kayang puntahan nang hindi iniisip kung paano ako uuwi. Ginawa ko ang lahat ng iyon nang nag-iisa. Pero para sa kanila, ako ay isang multo na lamang sa kanilang perpektong buhay. Isang multo na tinatawagan lang kapag may kailangan. Mama, pwede bang humiram ng pera? Mama, pwede bang ikaw muna ang mag-alaga sa aso namin habang nasa bakasyon kami? Mama, pwede bang palaging may pwede bang? Pero ni minsan, wala man lang. Mama, kumusta ka na? Walang pakialam. Yan ang salitang naglalarawan sa kanila. Walang utang na loob. Yan ang katotohanan. At ako? Tinanggap ko na lang. Dahil iniisip ko, pamilya sila. Anak ko siya. Ganoon siguro talaga. Magtitiis ka, magsasakripisyo ka. Dahil iyon ang papel ng isang ina. Ngunit ang lahat ay may hangganan. Ang huling pag-uusap namin, 4 na taon na ang nakalipas, ay sariwa pa rin sa aking alaala. Sinabi nila sa akin na nakakahiya raw ang aking maliit na apartment, na ang trabaho ko bilang nurse ay hindi kagalang-galang para sa kanilang sosyal na bilog, na mas mabuti raw kung hindi na muna ako magpapakita sa mga pagtitipon ng pamilya para akong isang lumang damit na itinatago sa pinakasulok ng aparador. Ginamit, pinagsawaan, at ngayon ay ayaw nang ipakita. Mula noon, hindi na sila tumawag, hindi na sila nagparamdam, para akong binura sa kanilang buhay. Kaya umalis ako. Lumayo ako, hindi para tumakas, kundi para hanapin ang aking sarili. Para buuin muli ang aking pagkatao na winasak nila, piraso bawat piraso. Ngayon, nakatayo sila sa aking harapan,
inaangkin ang aking kapayapaan at ang aking tahanan. Iniisip nila na ako pa rin ang dating Amelia, ang matandang babae na madaling utuin, madaling paiikutin. Ang ina na handang ibigay ang lahat kahit wala nang matira para sa sarili. Pero mayroon silang hindi alam. Mayroon akong isang lihim na yaman. Nang itaboy nila ako, hindi nila alam na mayroon akong isang bagay na mas mahalaga pa sa kanilang pinapangarap na pera. Ang perang pinag-ipunan ko sa loob ng 37 taon. Ang dugo at pawis ko ay hindi ko ginastos sa mga luho. Itinayo ko ang lugar na ito, ang aking santuwaryo. Inakala nila na isa itong marangyang villa, isang palasyo kung saan ako nagpapasasa sa aking biglaang yaman. Pero ang aking lihim na yaman ay hindi ginto o pera. Ito ay isang bagay na hindi nila kailanman maiintindihan. Dahil ang dating Amelia, ang kawawang lola na kanilang itinakwil, ay hindi na isang pawn sa kanilang laro. Ako na ngayon ang reyna sa sarili kong kaharian. At ang bahay na ito? Ito ang aking kastilyo, ang aking trump card. At malapit na nilang malaman kung gaano kasakit matalo sa isang laro na akala nila ay sila ang may kontrol. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ako ganoong klaseng tao. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na kanilang tinapakan. Ang dignidad na kanilang binaliwala. Ang pagkatao na kanilang sinubukang burahin. Gusto nila akong maging tahimik. Gusto nila akong maging invisible. Ngayon, maririnig nila ang aking boses. Ngayon, makikita nila kung sino talaga ako. Hindi na ako mananahimik. Bibigyan ko sila ng isang aral. Isang aral na hindi nila malilimutan. Isang aral na ikukuwento nila sa kanilang mga magiging apo. Kung may matutunan man sila dahil ang isang ina, kapag nasaktan, kapag naubos ang kanyang pasensya, ay mas matapang pa sa isang leon na nagtatanggol sa kanyang teritoryo. At ito ang aking teritoryo. Kaya samahan ninyo ako sa aking kwento. Kung naranasan mo na bang maramdamang dayuhan ka sa sarili mong tahanan, kung naranasan mo nang magsakripisyo para sa mga taong binaliwala ka lang, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Kwentuhan mo ako. Dahil sa pagbabahagi ng ating mga karanasan, doon tayo nakakahanap ng lakas. At ngayon, hayaan ninyong ituloy ko ang nangyari nang ang aking anak at manugang ay tuluyang pumasok sa aking bahay at natuklasan ang aking pinakatatagong lihim. Nanigas sila sa kanilang kinatatayuan. Nang makita nila kung ano ang nasa loob, hindi na nila hinintay ang aking pahintulot para akong hangin na hindi nila nakikita. Itinulak ni Katrina ang isa pa nilang maleta papasok at ang tunog ng mga gulong nito sa aking sahig na gawa sa kahoy ay parang isang paglapastangan. Bawat ikot ng gulong ay isang insulto sa kapayapaan ng lugar na ito. Ang anak kong si Marco, na dati kong karga-karga at pinaghehele kapag may lagnat, ay walang ginawa kundi sundan ang kanyang asawa. Sunod-sunuran, parang isang tuta na walang sariling isip. "Huwag ka nang tumayo lang diyan, mama," sabi ni Marco. Ang boses niya ay walang bahid ng paggalang. "Tulungan mo kami sa mga gamit. Baka dahil sa hangin dito sa bundok kaya ka bumabagal." Hindi ako kumilos para tulungan sila. Tumabi lang ako dahil sa pagkabigla. Hindi ko lubos maisip na ang sarili kong anak ay ganito na kalamig. Ang init ng pagmamahal ng isang ina na ibinuhos ko sa kanya sa loob ng 34 na taon ay para bang hindi man lang tumalab. Naglakad sila papasok sa aking santuwaryo na parang sila ang hari at reyna. Ang kanilang mga damit na mamahalin, ang amoy ng kanilang pabango na napakatapang, lahat ng iyon ay hindi nababagay sa simpleng ganda ng aking tahanan. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may kuwento ng pag-asa, ng paghilom. Pero sila, ang dala nila ay kasakiman at kayabangan. Sinundan ko sila ng tingin. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib
parang isang ibon na nakakulong sa hawla. Nakita kong iginagala ni Katrina ang kanyang mga mata sa paligid. Hindi paghanga ang nakikita ko sa kanyang mga mata, kundi pagsusuri. Tinitingnan niya ang bawat gamit, na para bang kinakalkula niya kung magkano ang halaga ng bawat isa. Huminto sila sa bungad ng pangunahing bulwagan, ang puso ng aking tahanan. Dito kami nagtitipon gabi-gabi. Dito nagbabahagi ng mga kwento. Dito tumatawa. Dito umiiyak. Nauna si Marco. Nakita kong bumuka ang kanyang bibig. Handa na sigurong laitin ang aking mga kurtina o ang mga lumang silya na gawa sa yantok, pero walang salitang lumabas. Ang mga salitang handa na niyang bitawan ay namatay sa kanyang lalamunan. Si Katrina, na nasa likod niya, ay biglang natigilan din. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang perpektong postura, ang kanyang mukha na laging kalmado at kontrolado, ay biglang nagkaroon ng lamat. Sa isang saglit, nakita ko ang tunay na siya, isang babaeng puno ng pagkalito at pagkagulat. Nakatayo sila roon na parang mga estatwa, parehong nakatingin sa isang direksyon. Nakatitig sila sa pader. Ang pader na iyon ang pinakapaborito kong bahagi ng bahay. Dahil ito ang pader ng aking tunay na pamilya. Puno ito ng mga litrato. Maraming-marami. Nakaayos na parang isang gallery ng pag-ibig. Pero hindi ito ang mga litratong inaasahan nila. Wala roon ang litrato ni Marco noong sanggol pa siya. Wala roon ang mga group picture namin tuwing Pasko na pilit ang mga ngiti. Wala roon ang mga alaala ng isang pamilyang matagal nang patay. Ang nandoon ay ang mga mukha ng aking mga tunay na anak. Nandoon si Maria, isang batang ina na dumating dito na halos walang saplot sa katawan, karga ang kanyang sanggol. Sa litrato, nakangiti siya ng pagkatamis-tamis habang hawak ang tropeo mula sa isang baking contest na sinalihan niya. Nandoon si Nanay Lydia, isang lola na niloko at ninakawan ng sarili niyang mga anak. Sa litrato, nakaluhod siya sa aming hardin. Puno ng putik ang kanyang mga kamay. Pero ang kanyang mukha ay puno ng saya habang hawak ang isang malaking kalabasa na siya mismo ang nagtanim. Nandoon si Clara, isang guro na 20 taon na inabuso ng kanyang asawa. Sa litrato, nakatayo siya sa harap ng isang whiteboard, tinuturuan ang ibang mga residente kung paano gumawa ng resume. Lahat sila ay nandoon sa aking pader. Nagtatawanan sa kusina, nagtutulungan sa hardin, nagdiriwang ng mga kaarawan. At sa bawat litrato, kasama nila ako. Nakaakbay sa kanila, nakangiti, isang ngiting totoo, isang ngiting nagmumula sa puso. Ano? Ano to? Pabulong na tanong ni Katrina. Ang boses niya ay nanginginig, halong pagtataka at pandidiri. Sino ang mga taong to, Mama? Tanong ni Marco, at nang lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Huminga ako ng malalim. Ito na iyon, ang sandali ng katotohanan. Lumakad ako papalapit sa kanila. Bawat hakbang ko ay puno ng kumpiyansa. Bawat hakbang ay isang pag-angkin sa aking kapangyarihan. Sila, sabi ko, at ang boses ko ay matatag at malinaw. Ang aking mga anak na babae. Ang mga salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa katahimikan ng silid. Mga anak na babae? Halos pasigaw na ulit ni Marco. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Anong ibig mong sabihin? Ako lang ang anak mo. Tinitigan ko siya. Tinitigan ko ang lalaking nasa harapan ko. Hindi ko na makita ang anino ng batang lalaki na minahal ko ng buong buhay. Ang nakikita ko ay isang estranghero. Isang estrangherong sakim at walang puso. Oo, Marco, sagot ko ng mahinahon. Ikaw ang anak ko sa dugo, pero matagal ka nang hindi anak sa puso. Narinig ko ang malakas na paghinga ni Katrina. Hinarap niya ako. Ang kanyang mga pulang labi ay manipis na linya ng galit. How dare you? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. Paano mo nagagawang palitan ang sarili mong pamilya para sa mga estranyerong ito? Hindi ko na siya pinansin. Ang mga mata ko ay nakatuon sa pader. Sa bawat ngiti,
sa bawat alaala. Naalala ko kung bakit ako napunta rito. Naalala ko kung bakit ko iniwan ang lahat. Ang galit sa mukha ni Katrina ay parang apoy na nagliliyab, ngunit hindi na ako natatakot. Dati, ang isang tingin lang niya ay sapat na para manginig ang aking mga tuhod. Dati, ang isang salita lang niya ay kayang wasakin ang aking buong araw. Pero ngayon, iba na. Nakatayo ako sa sarili kong teritoryo, napapaligiran ng pagmamahal na totoo. Sa tingin ko, sabi ko, ang boses ko ay kalmado at kontrolado. Kailangan nating mag-usap. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Si Marco ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mamahaling suit ay mukhang katawa-tawa sa tabi ng aking mga simpleng muebles at mga bulaklak na pinitas lang sa hardin. Si Katrina naman ay lumapit sa may fireplace. Ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw nito na para bang inaangkin na niya ang lugar. Mag-usap tungkol saan, Amelia? Basag ni Katrina sa katahimikan. Ang boses niya ay kasing talas ng bubog. Tungkol sa kung paano ka nagpapakasaya sa isang buhay pantasiya dito. Habang kinakalimutan mo ang iyong tunay na pamilya, ang salitang tunay na pamilya. Inulit-ulit ko iyon sa aking isip. Napakabigat pakinggan. Naramdaman ko na naman ang pamilyar na paninikip sa aking dibdib. Iyon ang lagi kong nararamdaman tuwing kasama ko sila. Ang pakiramdam na ako ay maliit, na ako ay laging may pagkukulang, na hindi ako sapat. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Ang mga larawan sa pader ay ang aking mga saksi. Ang aking lakas. Tunay na pamilya. Inulit ko ng dahan-dahan. Sabihin mo sa akin, Marco, kailan ang huling beses na tumawag ka sa akin? Hindi dahil may kailangan ka. Hindi dahil Pasko o may okasyon. Kailan? Yung tumawag ka, para lang kamustahin ako? Nanigas ang panga ng aking anak. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pag-iwas. Wala akong panahon para sa mga emosyonal na drama, mama. Sagot niya sa wakas, pero ang boses niya ay halatang depensibo. Nagkaroon kami ni Katrina ng isang mahirap na taon. Nagkakaproblema ang negosyo ko at naisip namin na makakabuti para sa ating lahat kung magsasama-sama tayo. Nagkakaproblema? Doon na nagsimulang maglinaw ang lahat sa aking isipan. Iyon pala ang dahilan. Binigyan ni Katrina si Marco ng isang tingin na nagbababala, pero huli na ang lahat. Nagsimula nang magsalita ang aking anak, at ang mga salita ay lumalabas sa kanyang bibig nang walang pag-iingat, tulad ng isang taong hindi sanay, na natatanggihan. Naging mahirap ang merkado ng real estate, sabi niya. Kinailangan naming magbawas ng gastos, ibenta ang bahay, tanggalin ang mga katulong. Naging stressful ang lahat. Nagpatuloy siya, at sa bawat salitang binibitawan niya, lalong lumalabas ang kanilang tunay na kulay. Nang mabalitaan namin mula kay Aling Nena na bumili ka ng lugar na ito, sabi niya, naisip namin na, perpekto ang tiempo, perpekto. Ang tiempo. Halos matawa ako sa kapaitan. 4 na taon. 4 na taon nila akong binaliwala. 4 na taon nila akong itinuring na parang basura. At ngayon, dahil sila ang nangangailangan, bigla na lang silang susulpot na may dalang mga maleta at magsasalita tungkol sa pakikipag-ayos. Ang kapal ng kanilang mga mukha. Paano ninyo ako nahanap? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ang dati mong kapitbahay, sabi ni Katrina, at may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, si Aling Nena. Naging madaldal siya tungkol sa biglaan mong pagyaman. Isang villa daw sa Tagaytay, nakakabilib, para sa isang taong nagtrabaho lang bilang nurse sa buong buhay niya. Ang paraan niya ng pagsabi ng salitang nurse, parang isang maruming salita na para bang ang pag-aaruga sa kapwa, ang pag-aalaga sa mga maisakit ay isang bagay na kahiya-hiya. Ganoon na ganoon ang tono niya tuwing pinag-uusapan ang aking propesyon, ang aking buhay. Nagtrabaho ako bilang nurse sa loob ng 37 taon, sabi ko. Ang boses ko ay mahinahon pero puno ng diin. Nagligtas ako ng mga buhay. Hinawakan ko ang mga kamay ng mga pasyenteng naghihingalo para hindi sila mag-isa. Ipinagmamalaki ko ang trabahong iyon. Siyempre naman, sabi ni Katrina,
Ang boses niya ay tumutulo sa pangmamataas. At ngayon, naglalaro ka naman ng bahay-bahayan kasama ang mga kung sino-sinong babae. Siguradong masaya ka diyan. Itinuro niya ang mga litrato sa pader na may halong pandidiri. Hindi na ako nakapagpigil. Hindi sila kung sino-sino lang, sabi ko. At ang boses ko ay unti-unting lumalakas. Sila ay mga survivor. Pinagdaanan nila ang impyerno. At ngayon, binubuo nilang muli ang kanilang mga buhay. Katulad ko. Binubuo? Nahuli agad ni Marco ang salitang iyon. Anong ibig mong sabihin? Tinitigan ko siya. Ang lalaking ito na nagmula sa akin, pero parang hindi ko nakilala. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Gusto nila ng katotohanan? Sige, ibibigay ko sa kanila. Ang ibig kong sabihin, sabi ko, tapos na ako sa pagbuo. Nakabuo na ako ng isang bagay na maganda dito. Isang bagay na makabuluhan. Isang bagay na walang kinalaman sa inyong dalawa. Ang mukha ni Marco ay namula sa galit. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ang ibig kong sabihin, sa loob ng 4 na taon, natutunan ko kung ano ang pakiramdam ng pinahahalagahan, ng kinakailangan. Hindi dahil sa pera ko, kundi dahil sa kung sino ako. Ang mga babaeng ito, nakikita nila ako bilang isang ina, isang lola, isang kaibigan. Tinatawagan nila ako kapag natatakot sila. Hinihingi nila ang payo ko kapag nalilito sila. Ipinagdiriwang nila kasama ko ang kanilang mga tagumpay. Lumingon ako sa pader at ang puso ko ay lumobo sa pagmamahal para sa bawat mukha na nakikita ko roon. Si Maria, 19 anyos lang siya nang dumating dito. Buntis at walang matirhan dahil pinalayas siya ng sarili niyang mga magulang. Tinuruan ko siyang magluto. Tinulungan ko siyang magsanay mag-Ingles. Hinawakan ko ang kamay niya noong nanganak siya. Lola ang tawag niya sa akin ngayon. Nakita kong umirap si Katrina. Napakadrama naman, bulong niya. Pero hindi pa ako tapos. Si Nanay Lydia. Ninakaw ng mga anak niya ang lahat ng ipon niya. Tapos iniwan siya sa isang nursing home na pinapatakbo ng gobyerno. Nagtangka siyang magpakamatay bago siya napunta dito. Ngayon, siya na ang namamahala sa aming hardin at nagtuturo sa mga mas bata kung paano humawak ng pera. Mama, napaka-interesante ng lahat ng iyan, putol ni Marco sa akin. Pero hindi ko maintindihan kung ano ang kinalaman niyan sa amin. Nandito kami para ayusin ang ating pamilya. Ayusin ang pamilya. Natawa ako ng mapait. Ayusin? Kailan ba tayo naging buo, Marco? Kailan? Walang nakasagot sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat pa kaysa sa mga hindi nasabing salita sa loob ng maraming taon. Gusto ninyong malaman ang katotohanan? Sabi ko. At ang boses ko ay parang isang ilog na sa wakas ay nakawala sa kanyang dam. Ang katotohanan ay tinrato ninyo akong parang basura sa loob ng maraming taon. Ipinamukha ninyo sa akin na kinahihiya ninyo ako, na ang buhay ko ay walang kwenta, na ako ay isang pabigat na pilit ninyong pinapasan. Ang mga salita ay tuloy-tuloy na lumalabas, dala ang pait ng 30 taong pananahimik. At tinanggap ko iyon, patuloy ko. Sinabi ko sa sarili ko, pamilya ay pamilya. Mas mahalaga ang dugo kaysa sa kung paano kanila tratuhin. Pero mali ako. Mali ako ng sobra. Tumingin ako sa kanila, hindi na bilang isang ina na nasasaktan, kundi bilang isang babaeng sa wakas ay nakahanap ng kanyang boses. Ang mga babaeng ito, sabi ko, itinuturo ang pader. Tinuruan nila ako ng isang mahalagang bagay. Tinuruan nila ako na ang pamilya ay hindi nakikita sa dugo. Ito ay nasa pagmamahal, sa respeto, sa pagtutulungan. Ito ay ang pagiging nariyan para sa isa't isa. Hindi lang kapag kumbinyente, kundi lalo na kapag mahirap. Oh, please, singit ni Katrina. Puno ng pang-aalipusta. Tigilan mo na, yang inspirational speech mo. Nabubuhay ka sa isang delusyon kung sa tingin mo ang mga charity case na iyan ang tunay mong pamilya. Charity case. Ang mga salitang iyon, parang isang sampal sa aking pisngi. Charity case? Inulit ko. At naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo.
Iyan ba ang tingin mo sa kanila? Na mas mababa sila kaysa sa iyo? Hindi ba? Sagot niya, walang pag-aalinlangan. Mga babaeng walang tirahan, mga adik, mga biktima ng pang-aabuso. Ano ba talaga ang naitutulong nila sa buhay mo? Bukod sa pinararamdam nila sa iyo na kailangan ka? Tinitigan ko siya ng matagal. Ang babaeng ito na pumasok sa aking pamilya at unti-unting sinira ang relasyon ko sa aking anak. Ang babaeng ito na sinusukat ang halaga ng isang tao base sa laman ng kanyang bank account. Ang babaeng ito na tingin sa kabaitan ay kahinaan. Sila ang nagbibigay ng lahat, sabi ko. Ang boses ko ay mahinahon pero matatag. Nagbibigay sila ng katapatan, ng pasasalamat, ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Ibinabahagi nila ang kanilang mga kwento, ang kanilang lakas, ang kanilang pag-asa. Ibinibigay nila ang klase ng pamilya na hindi nabibili o namamana. Ito ay pinaghihirapan. Lumapit ako sa pader ng mga litrato. Hinaplos ang isang frame kung saan magkakasama kaming lahat noong nakaraang Pasko. Alam ninyo kung bakit hindi ko sinabi sa inyo ang tungkol sa lugar na ito? Tanong ko, humaharap muli sa kanila. Dahil alam kong ganitong-ganito ang magiging reaksyon ninyo. Puno ng panghuhusga, puno ng paghamak, puno ng kawalan ng kakayahang umunawa kung bakit pipiliin ng isang tao ang pagmamahal kaysa sa karangyaan. Ang mukha ni Marco ay dumilim sa galit. So, anong gusto mong sabihin? Na hindi kami welcome dito? Na pinipili mo ang mga estranyerong ito kaysa sa sarili mong anak? Ang sinasabi ko, sabi ko, ay matagal na ninyong ginawa ang inyong desisyon tungkol sa ating relasyon. Pinili ninyong tingnan ako bilang isang obligasyon, hindi bilang isang pagkakataon. Pinili ninyo ang kritisismo kaysa sa pag-unawa. At ngayon, dahil may kailangan kayo, bigla na lang kayong darating dito at inaasahan ninyong kakalimutan ko ang lahat ng iyon. Tumayo si Katrina mula sa pagkakaupo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nagiging katawa-tawa ka na. Amelia, pumunta kami dito para ayusin ang ating relasyon. At itinatapon mo lang iyon dahil sa tingin mo, isa kang martir. Martir? Natawa ako, pero walang saya sa tawa kong iyon. Sa tingin mo martir ako? Hindi. Ito ay kalayaan. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, napapaligiran ako ng mga taong pinapahalagahan ako dahil sa kung sino ako. Hindi dahil sa kung ano ang maibibigay ko. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng hinanakit ay lumalabas na ngayon. Gusto ninyong manatili dito? Sige. Pero kailangan ninyong maintindihan kung ano ang lugar na ito. Hindi ito isang marangyang villa kung saan pwede kayong magtago sa inyong mga problema at asahan na aalagaan ko kayo. Tumingin ako sa kanila, nang diretsyo, hinahayaan silang makita ang apoy sa aking mga mata. Ito ay isang recovery center, isang sentro para sa mga kababaihang inabuso, pinabayaan, at iniwan ng kanilang sariling mga pamilya. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang galit ay napalitan ng pagkalito, at pagkatapos, ng matinding takot. Hindi ka nakatira sa isang marangyang villa, sabi niya. Ang boses niya ay halos pabulong. Ang kanyang mga salita ay hindi isang tanong. Ito ay isang realisasyon. Isang masakit na katotohanan na unti-unting tumatagos sa kanyang makapal na pag-iisip. Ngumiti ako. At sa unang pagkakataon mula nang dumating sila, naramdaman ko ang kumpletong kapayapaan. Hindi, Marco. Sabi ko. Hindi nga. Ang kulay sa mukha ni Marco ay biglang nawala. Para siyang isang papel na biglang nabasa at lumambot. Kahit ang makapal na make-up ni Katrina ay hindi na itago ang pagkagulat na dumaan sa kanyang mukha. Bago niya ito mabilis na itinago sa likod ng isang blankong ekspresyon. Ngunit nakita ko iyon. Ang isang saglit na iyon ng purong takot at pagkadismaya. Anong ibig mong sabihin na hindi ka nakatira sa isang marangyang villa? Ang boses ni Marco ay basag. Ang kumpiyansa na dala niya kanina ay parang isang lobo na biglang naubusan ng hangin. Lumakad ako patungo sa malalaking bintana na tanaw ang buong lambak. Mula dito, kitang-kita ang mga maliliit na kubo na nakakalat sa aking lupain.
Bawat isa ay isang ligtas na kanlungan para sa mga babaeng muling binubuo ang kanilang mga buhay. Ang ibig kong sabihin ay eksakto sa sinabi ko. Sabi ko, hindi lumilingon sa kanila. Hindi ito ang aking pribadong bahay, Marco. Ito ang Haven Springs Recovery Center. Itinayo ko ito 3 taon na ang nakalipas gamit ang lahat ng ipon ko sa buong buhay ko. Ang katahimikan sa likod ko ay napakatindi. Rinig na rinig ko ang bawat tiktak ng lumang grandfather clock sa sulok. Bawat tunog ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa kabaong ng kanilang mga maling akala. Sa wakas, nagsalita si Katrina. Recovery Center. Para saan? Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang bibig na para bang alam na niya ang sagot pero umaasa siyang mali siya. Humarap ako sa kanila. Ang 2 taong ito na nagmaneho ng 4 na oras paakyat ng bundok, umaasang makakita ng karangyaan at kaginhawaan. Ngunit ang natagpuan ay isang bagay na hindi nila kayang unawain o kontrolin. Para sa mga kababaihang tumatakas sa domestic violence, sabi ko, dahan-dahan, hinahayaan ang bawat salita na bumaon. Para sa mga ina na nawalan ng lahat, para protektahan ang kanilang mga anak. Para sa mga matatandang babae na iniwan ng sarili nilang pamilya matapos ubusin ang kanilang pera. Huminto ako saglit. Para sa mga babaeng tulad ko na ginugol ang maraming dekada sa paniniwalang hindi sila sapat, hindi matalino, at hindi mahalaga para respetuhin. Napaupo si Marco sa isa sa mga upuan. Ang mamahalin niyang suit ay mukhang luma at hindi bagay sa mga unan na gansilyo. Para siyang isang ahas na nagtatago sa hardin ng mga bulaklak. Pero sabi ni Aling Nena may pera ka. Sabi niya, ang boses niya ay mahina at puno ng pagkalito. Sabi niya, bumili ka ng villa. Bumili nga ako ng property na ito, paliwanag ko, sa halagang 15 milyong piso. At ang perang iyon ay kumakatawan sa bawat sentimo na naipon ko sa loob ng 37 taon ng pagiging nurse. Bawat overtime, bawat Pasko na ipinasok ko imbes na magbakasyon, bawat sakripisyo na ginawa ko dahil akala ko nag-iipon ako para sa kinabukasan mo. Ang kabalintunaan ng lahat ng iyon ay hindi nawala sa akin. Lahat ng taon na tiniis ko, tinitipid ang sarili ko, iniisip na nag-iipon ako para sa edukasyon ni Marco, para sa kasal niya, para sa mga apo na inaasahan kong aalagaan ko balang araw. Sa huli, ang pera ay ginastos ko rin para sa aking sarili, pero sa paraang mas makabuluhan. 15 milyon? Ang boses ni Katrina ay halos pabulong na lang. Iyon lang, ang lantad na pagkadismaya sa kanyang tono. Dati, siguradong masasaktan ako. Pero ngayon, kinumpirma lang nito ang lahat ng hinala ko. Pumunta sila dito hindi para makipag-ayos. Pumunta sila dito dahil akala nila ay may makukuha sila. Pasensya na kung nadismaya kita, sabi ko nang may halong sarkasmo. Alam kong umaasa ka ng mas malaki. Nag-angat ng tingin si Marco. Hindi naman sa ganoon. Hindi kami naparito para sa pera. Pero ang pagtanggi niya ay masyadong mabilis. Masyadong depensibo. Ang mukha ni Katrina ay namutla sa ilalim ng kanyang foundation. Siyempre, iyon ang dahilan, sabi ko, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kumpletong kontrol sa sitwasyon. Ang tanong ngayon ay, gaano kalaki ang problema ninyo? Bumuka ang bibig ni Marco pero walang lumabas na salita. Sinulyapan siya ni Katrina ng isang matalim na tingin. Pero huli na, ang katotohanan ay nakasulat na sa buong mukha ng aking anak. Hindi kami may problema, mabilis na sabi ni Katrina. Medyo mahirap lang ang sitwasyon. Pabago-bago ang negosyo ni Marco at naisip namin na masayang magsama-sama bilang pamilya habang hinihintay na bumuti ang lahat. Pamilya. Ang salitang iyon ay parang banyaga sa kanyang bibig. Magkano ang utang ninyo? Tanong ko ng direkta. Mama, hindi nararapat yan. Simula ni Marco. Pero pinutol ko siya. Hindi nararapat? Kayo itong basta na lang sumulpot sa pintuan ko na hindi man lang nagpasabi na may dalang mga maleta na parang dito na kayo titira.
Kayo itong nagsasalita ng pakikipag-ayos, matapos ninyo akong tratuhin na parang basahan. At sa tingin mo, ang tanong ko ang hindi nararapat? Lumapit ako sa kanya. Ang lalaking ito na pinalaki ko, na inalagaan ko. Kailan pa siya naging ganito ka-estranghero? 15 taon akong kasal sa ama mo. Sabi ko ng mahinahon. Alam ko kung ano ang itsura ng desperasyon. Alam ko ang pakiramdam na tinatawagan ka ng mga naniningil, ang hindi makatulog sa gabi dahil sa mga bayarin, ang ngumiti at magpanggap na maayos ang lahat habang guguho na ang mundo mo. Ang mukha ni Marco ay gumuho. At sa isang saglit, nakita ko ulit ang batang lalaki na takot na takot. 3 milyon. Bulong niya. 3 milyon. Saan? Tanong ko. Sa mga credit card at ilang personal na utang. Sagot ni Katrina. Ang boses niya ay puno ng kahihiyan. Walang kinikita ang negosyo sa loob ng 18 buwan. Nabuhay kami sa utang. Umaasang bubuti rin ang lahat. Naramdaman ko na naman ang pamilyar na paninikip sa aking dibdib. Ang likas na ugali ng isang ina na gustong ayusin ang lahat. Pero mas matalino na ako ngayon, kaya nagpasya kayong pumunta dito para... Ano? Makitira sa akin hanggang sa makabangon kayo? Umasa sa aking kabutihang loob? Naisip namin na, magtutulungan tayo, sabi ni Marco. Tumatanda ka na, nag-iisa dito. Naisip namin na mabibigyan ka namin ng kasama. Tutulong sa mga gawain. Tutulong sa gastos. Pag-uulit ko. Gamit ang anong pera? Ang tanong na iyon ay binitin sa hangin. Walang sino man sa kanila ang nakasagot. Ang tanong ko tungkol sa pera ay nanatiling nakabitin sa hangin, walang sagot. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Dito na tuluyang lumabas ang hubad na katotohanan. Hindi sila naparito para maging pamilya. Naparito sila para sa isang solusyon. At akala nila, ako ang solusyon na iyon. Sa labas ng bintana, nakita ko si Nanay Lydia sa hardin. Kasama niya ang 2 sa mga mas bagong residente. At buong pasensya niyang itinuturo kung paano itanim ang mga buto ng talong. Si Nanay Lydia ay 68 anyos na. Ang buhok niya ay kulay pilak na sa sikat ng araw at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng ngiti. Mga ngiting pinaghirapan niyang makuha muli matapos siyang lokohin at talikuran ng sarili niyang mga anak. Siya ay isang larawan ng katatagan, isang larawan ng pag-asa. Alam niyo ba ang pagkakaiba ninyo sa mga babaeng nakatira dito? Sabi ko. Ang boses ko ay mahinahon pero matatag. Humarap ako sa kanila. Tinitingnan sila ng diretso sa mata para maramdaman nila ang bigat ng bawat salita. Sila, patuloy ko, ay tapat sa kanilang sitwasyon. Hindi sila dumarating dito na may dalang mga kuwentong gawa-gawa tungkol sa pagnanais na makasama ako. Ang sinasabi nila ay ang totoo. Wala na po akong matitirhan. Wala na po akong natira. Kailangan ko po ng tulong. Sila ay humihingi, hindi nag-uutos. Sila ay nagpapasalamat, hindi naghahari-harian. Ang mukha ni Katrina ay namula. Ang kanyang pagkakalma ay tuluyan nang nawala. Naghahari-harian? Paano mo nasasabi iyan? Pamilya mo kami, sigaw niya. Pamilya nga ba? Tanong ko. Dahil ang pamilya ay hindi nawawala ng ilang taon at bigla na lang susulpot kapag may kailangan. Ang pamilya ay hindi nang iinsulto sa trabaho o sa pamumuhay ng kanilang mahal sa buhay. Ang pamilya ay hindi tinatrato ang mga Pasko na parang isang obligasyon na kailangan lang tiisin. Naging abala kami. Mahinang protesta ni Marco. Abala, inulit ko ang salita na parang isang mapait na gamot. Masyadong abala para tumawag. Masyadong abala para mag-text. Masyadong abala para alalahanin ang kaarawan ko sa loob ng 3 sunod-sunod na taon. Pero hindi masyadong abala para hanapin ang address ko sa internet at magmaneho ng 4 na oras. Noong akala ninyo ay mayroon akong isang bagay na mapapakinabangan ninyo. Ang katotohanan ay parang isang malaking bato na bumagsak sa gitna namin, winasak ang lahat ng kasinungalingan. Alam nyo kung ano ang pinakamasakit sa lahat? Sabi ko,
At sa pagkakataong ito, ang tingin ko ay nakatuon lamang kay Marco. Naramdaman ko ang tunay na lungkot para sa kanya, para sa kung ano siya, at sa kung ano sana siya. Sana tinulungan ko kayo. Kung 3 buwan lang ang nakalipas, ay tumawag ka at naging tapat. Kung sinabi mo, Mama, may problema kami. Kailangan namin ng tulong. Sana ay gumawa ako ng paraan. Nakita ko ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Marco. Talaga, Mama? Oo, sagot ko. Ibebenta ko sana ang aking emergency fund. Mabibigyan ko sana kayo ng marahil 800,000 piso, baka 1 milyon. Sapat na para makahinga kayo habang gumagawa kayo ng isang tunay na plano. Narinig ko ang paghinga ni Katrina. Sigurado akong kinakalkula na niya sa kanyang isip. Hindi iyon sapat para mabayaran ang lahat ng utang nila. Pero sapat na iyon para bigyan sila ng oras. Pero hindi kayo humingi, sabi ko. At ang pag-asa sa mukha ni Marco ay dahan-dahang nawala. Umasa kayo. Nagplano kayo. Dumating kayo dito na inaasahan ninyong titira kayo sa aking marangyang villa at mabubuhay sa aking tagumpay nang hindi man lang inaamin ang inyong mga pagkakamali o humihingi ng pahintulot. Muli kong tiningnan ang labas. Nakita ko si Maria na papalabas ng kanyang kubo, karga ang kanyang maliit na anak na babae. Ang eksena ay napakapayapa. Ito ang pamilya, pagtutulungan, pagmamahalan. Ang mga babae dito ay nagtatrabaho para sa kanilang tinatanggap, sabi ko. Humaharap muli sa kanila. Tumutulong sila sa pagluluto, paglilinis, pag-aalaga ng bata. Dumadalo sila sa mga counseling session. Nag-aaral sila ng mga bagong kasanayan. Lahat ay nag-aambag sa komunidad. Tinitigan ko si Katrina. Ang babaeng ito na hindi pa nakaranas magbanat ng buto. Ang babaeng ito na sinusukat ang kanyang halaga sa presyo ng kanyang mga damit. Kaya mo bang mag-alaga ng mga matatanda? Kaya mo bang umupo sa tabi ng isang babaeng umiiyak at bigyan siya ng lakas ng loob nang walang panghuhusga? Kaya mo bang magtanim ng gulay at maramdaman ang saya na makapagpakain ng mga taong walang-wala? Hindi siya umimik. Ang katahimikan niya ay isang malinaw na sagot. Kaya, bibigyan ko kayo ng isang pagpipilian. Sabi ko sa wakas, ang aking boses ay pinal at hindi na mababago. Una, maaari kayong manatili dito, pero sasali kayo sa programa. Tulad ng lahat, bibigyan ko kayo ng isang kubo. Tutulong kayo sa mga pang-araw-araw na gawain. Dadalo kayo sa mga sesyon tungkol sa responsibilidad sa pananalapi at malusog na relasyon. Gagawa kayo ng plano para sa inyong kalayaan. Isang planong hindi nakasalalay sa ibang tao para lutasin ang inyong mga problema. Ang alok ay parang isang tulay na nakabitin sa pagitan namin, ngunit tila wala sa kanila ang gustong tumawid. Tumingin si Marco kay Katrina. Naghahanap ng gabay o permiso. Tumingin naman si Katrina sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam at hindi makapaniwala. O pangalawa, patuloy ko. Maari kayong umalis. Ngayon din, magmaneho kayo pabalik sa bundok na iyan at hanapin ninyo ang sarili ninyong solusyon sa sarili ninyong mga problema. Iyon lang? Ang boses ni Marco ay basag sa galit. Iyon lang ang mga pagpipilian namin? Iyon lang ang mga pagpipilian ninyo. Dito, pagtatama ko. Kung ano ang gagawin ninyo, pagkaalis ninyo ay nasa sa inyo na. Ang lumang orasan ay tumunog ng 4 na beses, isang hudyat. Malapit nang bumalik ang mga babae. Malapit nang mapuno muli ng buhay at tawanan ang bahay na ito. Tumingin ako sa kanilang mga mukha, sa kanilang pagkasuklam, sa kanilang pagmamataas. At sa puso ko, alam ko na kung ano ang kanilang pipiliin. Habang pinag-iisipan nila ang kanilang mga pagpipilian, na para bang isa itong negosyo at hindi isang alok ng tulong, narinig namin ang tunog ng isang van na humihinto sa labas. Dumating na sila. Ang tunog ng mga boses at tawanan ng mga babae ay unti-unting lumalakas habang papalapit sila sa bahay. Ito ang soundtrack ng aking bagong buhay. Isang musika ng pag-asa. Nakita kong nanigas si Marco at Katrina. Ang kanilang pagkailang ay ramdam na ramdam habang papalapit ang mga taong tinatawag kong tunay na pamilya.
Bumukas ang pinto at kasunod nito ay ang mga pamilyar na tunog, mga sapatos na inihahagis sa isang tabi, mga bag na ibinababa, ang masayang kuwentuhan ng mga taong umuwi sa isang lugar kung saan sila ay kabilang. Tita Amelia, narinig ko ang boses ni Maria. May dala kami para sa iyo galing sa palengke. Bago pa ako makasagot, lumitaw na siya sa bungad ng bulwagan. Karga niya sa kanyang balakang ang kanyang anak na si Elena, na ngayon ay halos 2 taong gulang na. Ang mukha ni Maria ay nagliliwanag sa kasiyahan. Ang uri ng kasiyahan na bihira kong makita sa mga taon ko, kasama sina Marco at Katrina. Ang saya ng isang taong nakahanap ng kaligtasan matapos mabuhay sa takot. Natigilan siya nang makita niya ang aking mga hindi inaasahang bisita. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala habang tinitingnan niya ang kanilang mamahaling damit at ang kanilang mga masasamang tingin. Ay, sabi niya ng mahina, inilipat si Elena sa kabilang balakang na para bang pinoprotektahan ito. Pasensya na po, hindi ko po alam na may bisita pala kayo. Ayos lang, Hija, sabi ko. At lumapit ako sa kanya ng may init at pagmamahal na natutunan kong ipakita ng malaya dito. Maria, ito pala ang anak kong si Marco at ang asawa niyang si Katrina. Dumalaw sila. Ang mukha ni Maria ay agad na nagliwanag, tulad ng lagi niyang ginagawa kapag may magandang nangyayari sa isang taong mahalaga sa kanya. Ang anak niyo po? Naku, ang saya naman. Siguradong sabik na sabik po kayong makita siya. Humarap siya kay Marco nang may tunay na sigla. Lagi po kayong ikinukuwento sa amin ni Tita Amelia. Proud na proud po siya sa inyo. Naramdaman kong uminit ang aking mga pisngi. Totoo iyon. Sa mga unang buwan ko dito sa Haven Springs, madalas kong ikuwento si Marco. Mga alaala ng kanyang kabataan. Mga pangarap ko para sa kanya. Hindi alam ni Maria ang tungkol sa mga tao ng panlalamig, ng mga masasakit na salita, ng kalupitan na nagtulak sa akin palayo. Ang naging tugon ni Marco ay eksakto sa kinatatakutan ko. Sigurado nga, sabi niya, ang tono niya ay walang emosyon at mapanghamak. Hindi siya tumayo. Hindi niya inilahad ang kanyang kamay. Hindi man lang niya kinilala ang pagkakaroon ni Elena. Sa halip, tiningnan niya si Maria mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Tiningnan niya ang simpleng maong at lumang sweater ni Maria, ang mga kamay nitong halatang sanay sa trabaho, ang kanyang punto. Ang ngiti ni Maria ay unti-unting nawala. Ang pagkalito ay bumalot sa kanyang mga mata. Siya ay 21 taong gulang pa lang. Ngunit sapat na ang kalupitan na kanyang naranasan para makilala ito agad. Marco, saway ko. Ngunit nagsasalita na siya. Nagbabahay-bahayan pala si Mama dito, sabi niya kay Katrina. Sapat na ang lakas para marinig ni Maria. Napakabait niya para kumupkop ng mga pulot. Pulot? Ang salitang iyon ay parang isang suntok na tumama kay Maria. Nakita ko kung paano gumuho ang kanyang mukha. Nakita ko kung paano niya niyakap ng mas mahigpit si Elena. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang malakas na ina na nalampasan ang pang-aabuso at kawalan ng tirahan. Siya ay isang batang babae na pinaalalahanan na may mga taong laging titingin sa kanya bilang mas mababa. Ang kapal ng mukha mo, bulong ko, nanginginig sa galit. Ngunit bago pa ako makapagsalita, lumitaw si Nanay Lydia sa likod ni Maria. Sa edad na 68, nalampasan niya ang panloloko ng sarili niyang mga anak. Siya ay maliit sa pangangatawan, ngunit mabangis sa diwa. Isang tingin lang niya sa mukha ni Maria at naintindihan na niya agad kung ano ang nangyari. May problema ba dito? Tanong ni Nanay Lydia. Ang kanyang boses ay may awtoridad. Ang awtoridad ng isang taong nagpalaki ng 5 anak at naglibing ng 2 asawa. Wala namang problema, sabi ni Katrina. Ang tamis sa kanyang boses ay peke. Nakikipagkilala lang kami sa mga house guest ni Amelia, house guest. Isa na namang sadyang pagmamaliit. May ibinulong si Maria sa Espanyol at mabilis na umalis. Narinig ko ang mahinang iyak ni Elena habang papalayo sila. Sinundan sila ng tingin ni Nanay Lydia at pagkatapos ay humarap sa amin.
Ang kanyang mga mata ay parang bakal. 30 taon, sabi niya, na para bang nakikipagkuwentuhan lang. 30 taon kong tiniis ang mga anak ko na tratuhin akong parang basura. Alam niyo ba kung ano ang natutunan ko sa 30 taon na iyon? Pumasok siya ng tuluyan sa silid. Natutunan ko na may mga taong nagiging masaya lang kapag mayroon silang minamaliit. At natutunan ko rin na ang mga taong gumagawa niyan sa'yo ay hindi mo pamilya. Kahit ano pa ang nakasulat sa kanilang birth certificate, sa wakas ay tumayo si Marco. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. Hindi ko alam kung sino ka, matanda. Sabi niya, idinuro si Nanay Lydia, pero wala kang karapatang pagsabihan ako tungkol sa relasyon ko sa nanay ko. Wala ba? Ang boses ni Nanay Lydia ay nanatiling kalmado, pero ang bawat salita ay may bigat. Dahil sa nakikita ko, kararating mo lang pero pinaiyak mo na ang isang mabait na bata para lang iparamdam na mas nakatataas ka. Pumasok ka sa bahay ni Amelia at agad mong hinusgahan at binaliwala ang mga taong mahal niya. Sapat na iyon para malaman ko kung anong klaseng anak ka. Anong klaseng anak ako? Ang boses ni Marco ay tumaas ng mapanganib. Ako ang anak na nagtiis sa mga drama niya sa loob ng maraming taon. Ako ang anak na isinasama pa rin siya sa mga okasyon kahit nakakahiya siya. Ako ang anak na nagmaneho ng 4 na oras para lang makipag-ayos, para lang malaman na sinasayang niya ang pera niya sa mga charity case imbes na isipin ang kinabukasan ng sarili niyang pamilya. Ang mga salita ay bumuhos mula sa kanya na parang lason mula sa isang sugat. Inilalabas ang lahat ng kapangitan at galit na matagal nang nabubulok sa loob niya. At sa bawat salitang binibitawan niya, naramdaman ko ang huling hibla ng pagmamahal na pinanghahawakan ko para sa kanya, na tuluyan ng naputol. Charity case. Inulit ni Nanay Lydia ang mga salita. Sa puntong iyon, ang komosyon ay nakaakit na ng iba. Si Clara, ang guro, ay lumitaw sa tabi ni Nanay Lydia. Sa likod niya, nakita ko ang 2 pang residente. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabalisa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang mga charity case, sabi ni Clara. Si Maria ay nakakapagsalita ng 3 lengguwahe at 2 semestre na lang ay matatapos na sa kanyang kursong nursing. Si Nanay Lydia ay nagtayo ng isang matagumpay na catering business mula sa wala. At ako ay isang award-winning na principal sa loob ng 20 taon bago ako kinumbinsi ng asawa ko na ako ay walang silbi at bobo. Humakbang siya papalapit kay Marco. Kaya kapag tinatawag mo kaming charity case, sabi niya ng mahina, tinatawag mong tanga ang sarili mong ina. Dahil nakita niya ang aming potensyal noong walang ibang nakakita. Minamaliit mo hindi lang kami, kundi ang kanyang paghuhusga, ang kanyang habag, at ang kanyang kakayahang makita ang lakas sa mga taong wasak. Ang silid ay binalot ng katahimikan. Nakakabaliw ito, biglang sigaw ni Katrina. Hindi kami naparito para sermonan ng isang grupo ng mga ano? Tanong ko ng mahinahon. Tapusin mo ang sasabihin mo, Katrina. Isang grupo ng mga ano, pero hindi niya masabi. Hindi niya kayang bigkasin ang mga pangit na salita na nasa isip niya. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang galit kay Marco. Kasalanan mo ito, sigaw niya. Sabi mo may pera siya. Sabi mo marangya ang buhay niya. Pinaasa mo ako na ito na ang solusyon sa mga problema natin. Akala ko rin, sagot ni Marco. Paano ko malalaman na nasisiraan na pala siya ng bait at nagpapakasanta? Santa. Ang salitang iyon ay puno ng pang-iinsulto. Sa tingin ko, sabi ni Nanay Lydia, oras na para umalis na kayo. Wala kang karapatang paalisin kami. Sigaw ni Marco. Bahay ito ng nanay ko. Hindi, sabi ko. At ang boses ko ay kasing talas ng isang patalim. Ito ang bahay ko, ang aking sentro, ang aking santuwaryo. Tumingin ako sa kanila. At ang desisyon ay buo na sa aking puso. At sinasabi ko sa inyo, umalis na kayo. Ang mukha ni Marco ay dumaan sa pagkalito, hindi makapaniwala at sa huli, galit. Pinipili mo sila kaysa sa akin? Tanong niya, ang boses niya ay basag.
Sa sarili mong anak? Tinitigan ko siya. At ang nakita ko ay isang lalaking piniling maging malupit. Pinipili ko ang pagmamahal kaysa sa kalupitan, sabi ko. Pinipili ko ang respeto kaysa sa pagmamataas. Pinipili ko ang pamilyang pinili rin ako. Magsisisi ka dito, sabi niya. Ang boses niya ay mababa at nagbabanta. Kapag matanda ka na at mag-isa, huwag kang iiyak sa amin. Pero sa halip na takot, ang naramdaman ko ay ginhawa. Tapos na ang pagkukunwari. Hindi ako mag-iisa, sabi ko. Hindi na kailanman. At sa sandaling iyon, naramdaman kong may maliit na kamay na humawak sa akin. Bumalik si Maria. Ang mukha niya ay may bahid pa ng luha, ngunit ang kanyang baba ay nakataas. Ang ibang mga babae ay lumapit din. Bumuo ng isang pader ng suporta sa aking paligid. 5 minuto, sabi ko kay Marco at Katrina. Kunin ninyo ang mga gamit ninyo at umalis na kayo. Sa huling pagkakataon, lumingon si Marco mula sa pintuan. Huwag kang tatawag kapag kailangan mo ng tulong, sabi niya. Huwag kang gagapang pabalik kapag iniwan ka na ng mga taong iyan na walang-wala. Hindi ako tatawag, sagot ko. Ang pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Napanood ko silang umalis. Ang kanilang mamahaling kotse ay mabilis na nawala sa daan at sa paghupa ng tunog ng kanilang makina, napagtanto kong umiiyak ako, hindi sa lungkot, kundi sa ginhawa. Sa wakas, malaya na ako. 2 taon. 2 taon na ang lumipas mula noong hapong iyon. Mula nang ang mamahaling kotse ng aking anak ay nawala sa daan na parang isang masamang panaginip na naglaho sa sikat ng araw. Ako ngayon ay 60, 1 taong gulang na. Ang aking buhok ay mas marami ng puti kaysa dati at ang aking mga kamay ay may mga kalyo na. Mga kalyo na hindi nagmula sa pagbibilang ng pera, kundi sa pagtatrabaho sa lupa, sa pag-aaruga ng mga halaman, sa paghawak sa kamay ng mga taong nangangailangan ng karamay. Ito ang mga marka ng isang buhay na may layunin. Tuwing umaga, sa loob ng 730 araw, ang una kong naririnig ay hindi na ang nakakabinging katahimikan ng kalungkutan, kundi ang tunog ng tawanan, ang tawanan ni Elena, ang anak ni Maria, na ngayon ay isa ng madaldal na 3 taong gulang. Tinatawag niya akong Lola Amelia nang may pagmamahal na kailanman ay hindi ko narinig mula sa aking sariling kadugo. Ang Haven Springs, ang aking munting santuwaryo, ay lumago. Mula sa 6 na kubo, ngayon ay mayroon na kaming 12. Bawat isa ay tahanan ng isang babaeng muling nagtatayo ng kanyang buhay, ng kanyang mga pangarap. Ang aming hardin, na nagsimula lang bilang munting taniman ni Nanay Lydia, ay sumasakop na ngayon sa 2 ektarya. Nagbibigay ng sariwang gulay hindi lang para sa aming mesa, kundi pati na rin sa lokal na food bank. At ang pinakamalaking tagumpay namin, opisyal na kaming kinilala ng DSWD. Isa na kaming lisensyadong pasilidad. Nangangahulugan iyon ng tulong mula sa gobyerno, ng mas maayos na sistema, at ng kakayahang tumulong sa doble o triple pa ng bilang ng mga kababaihang nangangailangan. Ang pangarap na nagsimula sa aking sakit ay naging isang beacon ng pag-asa para sa marami. Ang aking mga anak na babae ay namumukadkad. Si Nanay Lydia, sa edad na 70, ay naging isang lokal na bayani, nagtuturo ng financial literacy sa mga kababaihan sa 3 karatig bayan. Si Clara naman ay nagpapatakbo na ng aming livelihood programs, tinuturuan ang mga residente kung paano gumawa ng mga produktong ibinebenta namin sa bayan. At si Maria, ang aking Maria, ay isa ng doktor, si Dr. Maria Valdez. Ang batang babae na dumating dito na wasak at walang pag-asa ay nagtatrabaho na ngayon sa emergency room ng ospital sa bayan habang patuloy na nag-aaral para maging isang nurse practitioner. Siya ang buhay na patunay na walang sugat na hindi kayang paghilumin ng pagmamahal at pagkakataon. Isang umaga, habang nagkakape ako sa kusina at pinagmamasdan ang pamumukadkad ng mga bougainvillea sa labas, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message
Mula sa isang numerong matagal ko nang sinubukang kalimutan, ngunit nakatatak pa rin pala sa aking memorya. Marco. Sa loob ng 2 taon, nirespeto niya ang hiling ko. Walang tawag, walang text, walang kahit anong pagpaparamdam. Tanging katahimikan. Isang biniyayang katahimikan na nagbigay daan sa akin upang buuin muli ang aking sarili nang walang anino ng kanyang panunumbat. Nag-atubili ako. Ang isang bahagi ng puso ko, ang bahagi ng isang ina, ay biglang kumabog. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahagi na natuto ng maging matatag, ay nagdalawang isip. Sa huli, binuksan ko rin ang mensahe. Ma, basa ko. Ang simpleng salitang iyon ay nagdala ng isang alon ng mga alaala. Alam kong ayaw mo nang makarinig mula sa akin, patuloy ng text, pero kailangan mong malaman. Naghiwalay na kami ni Katrina. 6 na buwan na akong nagte-therapy para maintindihan kung bakit laging nasisira ang buhay ko. Sa tingin ko, ngayon, naiintindihan ko na. Huminga ako ng malalim bago ipinagpatuloy ang pagbabasa. Ang bawat salita ay parang isang bato na dahan-dahang lumulubog sa isang tahimik na lawa. Mali ako sa lahat ng bagay, Ma. Sa kung paano kita trinato. Sa kung paano ko tiningnan ang mundo. Sa kung paano ko binaliwala ang mga bagay na tunay na mahalaga. Hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat iyon. At hindi ako humihingi ng pangalawang pagkakataon. Gusto ko lang malaman mo na. Nakikita ko na ngayon kung ano ang sinayang ko. Ang pagmamahal mo. Ang sakripisyo mo. Sana masaya ka, Ma. Sana natagpuan mo na ang pamilyang nararapat para sa iyo. Patawad. Tinitigan ko ang mensahe ng matagal. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Tinitigan ko ang mensahe ni Marco ng matagal. Bawat salita, bawat letra, ay parang isang multo mula sa nakaraan. Isang multo na bumabalik, hindi para manakot, kundi para magpaalam. May isang bahagi sa akin, ang bahagi ng isang ina na hindi kailanman tuluyang namamatay, na gustong sumagot. Gustong sabihin na, anak, ayos lang. Gustong sabihin na, pinapatawad na kita. Gustong buksan muli ang isang pinto na matagal ko nang isinara. Pero habang nakaupo ako roon, sa katahimikan ng aking kusina, narinig ko ang halakhak ni Elena mula sa hardin. Narinig ko ang boses ni Nanay Lydia na nagbibigay ng payo sa isang bagong residente. Naamoy ko ang nilulutong almusal ni Clara at napagtanto ko, ang buhay ko ay puno na. Puno na ng pagmamahal, puno na ng pag-asa, puno na ng mga taong hindi ko kadugo, pero mas higit pa sa pamilya ang turingan namin. Ang pagpapatawad ay isang bagay na para sa sarili. At sa puso ko, matagal ko nang pinatawad si Marco. Pinatawad ko siya hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Para makalaya ako sa bigat ng galit at hinanakit. Ngunit, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. May mga sugat na kapag naghilom ay nag-iiwan ng peklat. Isang paalala, hindi para manatili sa sakit, kundi para hindi na muling bumalik sa lugar kung saan ka nasugatan. Ang relasyon namin ni Marco ay isang malaking peklat sa aking puso at ayos lang iyon. Tanggap ko na, dahan-dahan, pinindot ko ang delete habang nawawala ang mensahe niya sa screen ng aking telepono. Naramdaman ko ang isang huling pag-agos ng kalayaan. Parang isang huling kadena na sa wakas ay naputol. Tapos na talaga. Hindi ako sumagot dahil wala nang kailangang sabihin. Ang kanyang paglalakbay tungo sa paghilom ay kanya na at ang akin ay naririto. Tumayo ako at lumabas patungo sa hardin. Ang sikat ng araw ng umaga ay mainit sa aking balat. Sinalubong ako ni Elena ng isang mahigpit na yakap sa aking mga binti. "Lola!" sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Bakit pumalungkot ang mga babae kapag dumarating sila dito, Lola?" Tanong niya isang araw, sa paraang tanging isang bata lang ang makakagawa, puno ng purong pag-usisa. Lumuhod ako para magpantay kami. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Dahil minsan, "Hija," sabi ko, sinasaktan sila ng mga taong dapat sana ay nagmamahal sa kanila. At kapag nangyari iyon,
Kailangan nila ng isang ligtas na lugar para maalala nila kung gaano sila katatag. Tumango siya na parabang naiintindihan niya ang lahat. Parang kapag nadapa po ako, tapos hahalikan ni Mama para gumaling. Napangiti ako at naramdaman ko ang pangingilid ng aking mga luha. Eksakto, Hija, ganoon na nga. Pero minsan, ang sugat ay nasa loob, kaya mas matagal maghilom. Pero tinutulungan niyo po sila, sabi niya nang may buong kumpiyansa. Nagtutulungan kami, pagtatama ko, dahil ganoon ang ginagawa ng isang pamilya. At iyon ang katotohanan. Dito sa Haven Springs, ang bawat isa ay may dalang basag na piraso, ngunit kapag pinagsama-sama, nakabubuo kami ng isang bagay na buo at maganda. Kinahapunan, umakyat ako sa maliit na burol sa likod ng aming bahay. May isang upuan doon na tanaw ang buong lugar. Ang aking paboritong lugar. Mula doon, kitang-kita ko ang lahat. Ang 12 kubo na simbolo ng 12 bagong simula. Ang malawak na hardin na simbolo ng paglago. Ang maliit na palaruan kung saan ang mga batang tulad ni Elena ay maaaring maging bata nang walang takot. Malayo ito sa marangyang villa na inasahan ni Marco at Katrina. Walang marmol, walang mamahaling gamit, walang mga art piece na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pero mayroon itong isang bagay na hindi mabibili ng pera. Kapayapaan. Ang uri ng kapayapaan na tumatagos sa kaluluwa. Ang kapayapaan na nagmumula sa isang buhay na may kabuluhan, sa pagiging kapaki-pakinabang sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Muling nag-vibrate ang aking telepono. Sa isang saglit, kinabahan ako. Iniisip na baka si Marco ulit. Ngunit ito ay mula sa isang hindi kilalang numero. Si Mrs. Amelia po ba ito? Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Ito po si Carol Williams, isang social worker. Ibinigay po ni Dr. Valdez ang numero ninyo. Mayroon po akong isang ina at 2 maliliit na anak na kailangan ng agarang matutuluyan. May bakante po ba kayo? Napangiti ako. Sa isip ko, inaayos ko na ang mga higaan. Gumagawa na ako ng espasyo para sa 3 pang taong nangangailangan ng kanlungan. Ganito na ito gumagana ngayon. Isang kuwento ng tagumpay ang nagiging daan para sa isa pa. Isang babaeng naghilom ang umaabot ng kamay para tulungan ang susunod. Isang lumalawak na network ng pag-asa. Habang papalubog ang araw sa likod ng mga bundok, nanatili ako sa aking upuan. Pinakikinggan ang mga tunog ng aking pamilya na naghahanda ng hapunan. Ang tawanan mula sa kusina. Ang kalansing ng mga plato. Ang masayang kuwentuhan. Nagkamali si Marco sa maraming bagay. Pero ang pinakamalaki niyang pagkakamali ay ito. Akala niya, iiwanan ako ng mga babaeng ito na walang-wala. Pero ang totoo, sila ang nagbigay sa akin ng lahat. Si Maria ay magtatapos sa kanyang pag-aaral at marahil ay lilipat sa ibang lugar para magsimula ng sarili niyang klinika. Pero habang buhay, mananatili siyang anak ko sa puso. Si Nanay Lydia ay tatanda at mangangailangan din ng pag-aaruga balang araw. Pero haharapin niya iyon na napapaligiran ng pagmamahal na kanyang pinaghirapan. Si Clara ay magpapatuloy sa pagtuturo, ibinabahagi ang kanyang karunungan sa bawat bagong dating. At ako? Ako ay magpapatuloy sa pagiging kung sino talaga ako dapat. Hindi lang isang ina, kundi isang tagapag-alaga. Hindi lang isang tagabigay, kundi isang tagapagtanggol. Hindi lang isang taong nagbibigay ng pagmamahal, kundi isang taong tumatanggap din nito, ng sagana at walang pasubali. Ang hangin ay sariwa at malinis. Habang tumatayo ako para sumama na sa aking pamilya para sa hapunan, napagtanto ko na may isang bagay na tama sa sinabi ni Marco sa kanyang huling text. Natagpuan ko na nga ang pamilyang nararapat para sa akin. At ang mas mahalaga, natagpuan din nila ako.